mo hindi ikaw ang nagdi-discuss pero natututo sila. Hindi ikaw ang nagdi-discuss pero pwedeng gumaling sila at maging alas mo yung ano na yon, yung mga leaders na yon. Kaya napaka-importante na sa mga ginagawa natin ng mga training. Imagine mo every month nakakumit na yung mga resultado. Lahat yan naka-sports car. Yung pinakil natin, diamond. Kumbaga, dun pa lang sa resulta nila, edification na yun para mapapasok mo sa training yung ano mo, yung mga downlines mo, yung mga bago. Kaya nagtataka ako, bakit kailangan pilitin na na aaten ng training. 'Di ba dapat hindi pinipilit dahil dapat na edify ng tama? Okay? So, as a mentor, part ng ano natin, part ng system natin, yung pagalingan mag-edify. Dapat malupit kang mag-tee up ng mga event, ng mga training. Yun ang importante. Okay? Okay. So, are you ready, guys? Ready na ba kayo na mag-start tayo? Okay? I-comment mo nga, tingnan natin yung mga active sa iba't ibang no? Ready na po. Okay, so enlot na natin ngayon na worth below 10 million. Bakit kailangan nasa worth 50 million yung house and lot mo? 'Di ba? Wala pang gamit. Bakit ganun? Kasi kung gusto mo ng malaking network, gusto mo ng maayos na connection, 'di ba? Yung mga nganak na mga malalaking fish or big fish, kasi sila yung may pang 'di ba? Madaling maglabas, madaling mag-swipe ng card. Gusto mo mga jade. Dapat, akala kasi nung iba, ito para aware kayo. Dito tayo mag-focus. Minsan kasi nakakalimutan natin na ang business natin ay network marketing. Yung iba, tanong ng tanong, bakit kailangan ba ng kotse? Kasi nga, network marketing tayo, that's a long term. Okay? Kailangan mo maintindihan na, ah, ang business, hindi lang tayo dito direct selling. One of the, ano lang natin siya, one of the system is yung direct selling. Unang kitaan lang natin yon, yung pagre-retail. Pero sa totoo lang, hindi para bentahan mo lang siya. Kailangan makita nung dinidiskussan mo na masyadong deep itong business natin. Kaya ding abutin, alam mo, sa totoo lang. May mga nakausap kaming negosyante. Okay? Ano siya, malaking business owner na to. Alam mo, ang sabi kina BP, kina Press, buti nag-focus lang kayo sa I Am Worldwide. Kasi sila na yung pinaka maraming order ng siomai sa buong Pilipinas. Malaking ano na to kumpanya. Pero nagdagdag siya ng ibang business. Ayaw na nga niya magpa-franchise kasi nalihis siya, supplier lang naman siya dati, tapos nagpa-franchise siya. Sumakit talaga ang ulo niya. So, ano ang point? Yung kinikita kasi ng mga malalaking kumpanya na may malalaki ding sakit ng ulo is pwedeng kitain sa IAM Worldwide, pero hindi ganun ka-stress. Okay? Kasi pag na-build mo na yung organization mo, isusustain mo na lang and then add ng add ng add. Kailangan clear kasi ito Alam mo, napaka-bless natin. Imagine mo, hindi naman ikaw ang nag explain lang dito sa ano mo sa mga leaders mo Hindi lang ikaw ang kailangan mag-explain ito. Imagine mo, may mga mentor na nag-set ng ganito na training, i-edify mo lang ng tama, i-tee up mo siya ng tama para ikaw leverage ka for this. Clear po ba? Maliwanag na kailangan lahat ng part ng negosyo mo ay kailangan alam mo kung paano i-edify. Hindi po uubra na yung mentor mo pa ang nag-i-edify. Kailangan pag humarap ang mentor mo sa kliyente, siya mismo na edify mo. Okay? O, paano? Sisimulan mo. Ang unang step sa pag-edify is alamin mo kung ano ang resulta. Tapatan mo. Kaya may iba't ibang mentor, may upline si ganito, may upline sa ganyan, may mentor sa ganyan. Why? Kasi para kung ano man ang background ng client mo,
statements, kung ano man ang background ng client mo, ang maganda, pwede kang magpatulong sa iba't ibang mentor. Pwede mong i-connect ang iba't ibang mentor. Hindi lang si Mentor Aryan. Nandyan ang iba't ibang mentor. Eh sa team pa naman natin, ang dami, di ba? Ang daming OFW, ang daming empleyado, ang daming negosyante. So, kumbaga, walang ligtas kung ano man yung background ng client mo. Makaka-relate at makaka-relate siya. Kasi madami ng mentor ang may result. Okay? So, i-connect mo siya. Kumbaga, mirroring lang yan eh. Si ano, teacher siya dati. Si ano, asawa ng OFW. Seaman siya dati. So, ang dami natin sa team pa lang natin. Okay? Kaya be grateful kasi katulad yan, paano mo ititiap ang Team Titans? Dapat unang-una kang ang lahat ng team mo para hindi ka mahirapan, ifa-follow mo sa ano natin, sa page natin para nakikita niya doon na ang dami palang magagaling na mentor dito sa team na to. Ang daming pwedeng ituro, hindi lang isa ang milyonaryo. Apakadami natin. Hundreds of millionaires. So, nasa 30 millionaires sila. Karamihan doon, mga OFW, 90% overseas Filipino worker. Imagine mo, kung wala ka sa I Am Worldwide, paano mo kikitain yun? At ano yun tuloy-tuloy. Nagigets? Dapat clear sa atin po ito. Okay? So, katulad nun, kapag yung client mo, nakita mo naka-Rolex, paano mo ikukonekta? O hindi konekta mo siya dun sa mga mentor na may Rolex dito. Sasabihin mo pati, libre lang po yan sa company namin. O, meron po kaming mentor dito, mga nasa 1.5 million, relo pa lang. Parang isang buong bahay na. Minsan kasi ito sa daming binibigay ni I Am Worldwide, ni isa hindi mo kayang i-edify. Eh walang ganun sa ibang kumpanya. Gusto mo makakita, maka-attract ng mga ano, ng magagaling na leader, yung tipong gusto niya mag-join sa'yo, magne-network hindi lang basta bibili. Magne-network, kailangan magaling ka mag-edify. Aralin mo yun, mag-observe ka sa mga mentor. Clear po ba tayo? Oh, sabi dito, okay, for the sake of this, ang edification is a process of a fundamental aspect of building trust. Iano mo to, bilugan mo tong trust. Kasi ito ay credibility mo sa network marketing. Ang hirap paniwalaan dahil maraming negative. Pero pag magaling kang mag-edify, makukuha mo ang trust ng kliyente mo. Sabi dito, it involves showcasing the strength and establishing their authority and reputation. Kaya nga ano 'di ba? Kapag ikaw ay may mas maraming resulta, malaki ang resulta mo, sobrang confident ka. Pero iba pa yung may alam ka sa negosyo natin. Yung tipong kahit tulog ka, kaya mong explain yung barley. Yung tipong kaya mong explain paano mag-build ng ano, ng network marketing business. Kasi iba-iba Ngayon, as of now, 'di ba, na feeling mo yung product natin ay parang bumaba. O di focus ka naman sa network marketing. Yan po ang pinag-usapan namin. Kasi mas malakas po ngayon ang opportunity. One of yung two days namin doon ay nagmeeting kami for the first night. Nagmeeting din kami. Hindi lang po yun basta banding. Pero syempre, iba yun kasi naulit yung pangalawang ano na namin to, pangalawang ano tawag dito, banding sa Alpalan. Grabe no, sa Alpalan ka. O, dapat yun, kinukuha mo yung mga picture nun. Aware ka ba na dapat kinukuha mo yung picture o dapat sinishare mo yung video ng mentor mo? Kasi hindi mo alam, meron kang friend sa Facebook mo na pangarap makapag-alpalan. Ito pa tingnan mo to. Ang experience at ginagawa ng mentor mo ay konektado sa'yo. Kapag hindi ka marunong mag-like, mag-share, at mag-edify, baliwala yung mga na-experience ng mentor mo. Paano ka makaka-experience kung yung ginagawa na pagmamarket ng mentor mo ay hindi mo man lang malike? Number one rule, always support yung kokopyahan mo.
Hindi naman kumakain ng oras yung mag-like, mag-comment. Bakit? Kasi reflection ng sinishare mo kung ano ang pupuntahan mo. Kung walang nakikita na mentor sa wall mo, paano ka makaka-attract ng malalaking, ano, no? Malalaking isda. Kasi syempre, pag nagsisimula ka, wala ka pa namang sariling result, 'di ba? So kaninong result ang i-share mo? Dapat pag nag-edify ka, grabe yung mentor ko. Imagine mo nakasakay ng chopper papuntang Alpaland. Tinitingnan ko talaga yung nag-share. Kasi doon ko nakikita kung sino yung marunong mag-edify. Nung nag-start ako dito, kumukuha talaga ako ng video. Pansin mo, tingnan mo to si Mentor TJ, galing siya sa ibang kumpanya. Alam mo ba kung anong pinopost niya? Rolex na mga mentor. Kasi ganun kagaling silang mag-edify. Ngayon kasi, nababaliwala yung resulta ng mga mentor. Hindi mo ba alam na bago dumating yung mentor doon, ang daming pinagdaanan yan, bago mapasama yan sa top 10, sa top 20? Unang ano mo, i-practice moments kung paano ka marunong magsuporta, mag-like, mag-comment sa mentor mo. Doon nagre-reflect ang makikita ng magiging organization mo. I-comment mo nga ang number one kung ikaw ay nagko-comment, nagla-like sa mentor mo, or pinapadaanan mo lang. 'Di ba? Simula ngayon, mens, okay lang ba, mens, pag nag-share ka, lagyan mo ng caption? Kasi yung caption yung malupit eh. Wag mo lang i-share, wag mo lang i-like. Lagyan mo ng caption na grabe, ito ang future natin. Na experience ng mentor namin to. Kasi ganun ako kay Mentor May. Grabe oh, lagi kong iniisip na darating ang time kasama din ako dyan, Mentor May. Pag may mga pinupuntahan siya, hanggang sa nakakasama na tayo. Dapat ganun ka, edification yon. Pag nakita ng downline mo na lagi kang nag-share, lagi kang nagko-comment, hindi mo na kailangan sabihin yon sa kanya. Hanggang sa ano na yun, pattern na ginagawa yun kumbaga, sistema din kasi itong pag-edify. Okay? Huwag natin pahirapan ang sarili mo na, ano ba yung edification, ganto ganyan. Simple lang. Bigyan mo ng value lahat na regarding sa business mo. Post ng mentor mo, ikaw na yung next, grabe oh. Nagugulat tuloy yung ano, ay kakilala niya yun? Minsan kasi, hindi alam ng mga kakilala mo na meron ka palang mentor na may ganun na resulta na kapag siya nag-join, pwede niyang ma-meet yung taong yun. Alam mo, sabi nung ano, kasi may nakapin akong video, 'di ba? Hindi naman, kaya ko nakapin yung video ng before na buhay ko para makita ng lahat ng pupunta sa wall ko kung saan ako nagsimula. Para hindi ka agad sila ma-overwhelm. So, may natok ako na security guard sa Alpaland. Sabi niya, gusto ko din po yung business nyo. Kasi napanood ko po kung paano kayo nagsimula. Nagigets mo? So, kahit hindi ako magsalita, pag nagpunta ka dun sa profile ko, may nag-e-edify sa akin. Gawin mo yon. Gumawa ka ng video ng before na buhay mo, dami na kasing kumikita dito. Mag-edit ka sa CapCut, tapos ipin mo. Yung pin, doon nagkukwento ka na doon kung ano yung buhay mo. Hindi ko pa nga na-edit ulit to eh. Kasi ano ko lang to eh. Ako lang nag-edit nito eh. Ganon na. Yung may nag explain na kung ano yung buhay mo before, may nag edify na sa'yo. Kasi automatic na dapat yan. Ang nakapin sa'yo ay yung before and after ng life mo. Nagkakotse ka dito, nag-just for you ka, nag-rank up ka, edify mo. Alam mo, ganito, meron akong kakilala na nag-talk kami sa Taguig, doon sinamahan ko si Precious mag-talk sa basketball court. Yung kapitbahay ng basketball court, ang sabi, meron akong ino-orderan. Top earner na siya dyan eh. So, sinabi yung pangalan. Sabi ko, okay. Alam mo kung bakit niya nasabing top earner kahit di top earner? Nakalagay dun sa wall na sa team nila, top 3.
Hindi alam nung bumibili na top 3 lang sa team. Akala niya sa buong IAM Worldwide. O, 'di ba? May credibility tuloy. Walang makuha, walang maipost. Kasi kailangan palaging i-memo, kailangan pang paalalahanan na dapat nagpapasa. Eh, ginagastusan yan eh. Para kanino? Para ba sa mentor yan? Hindi naman. Para sa'yo yan. Para makatulong na makakuha ka ng kliyente. Ikaw na nga yung binibigyan ng value eh. Kailangan palaging i-follow up. Samantalang alam na alam mo na pagkatapos ng buwan, eh kailangan mo magpasa. Responsibility mo yan. Kasi ang responsibility naman ng mentor, i-appreciate at i-acknowledge ka. Ngayon, dahil ikaw ay part ng isang organization, edi responsibilidad mo naman na magpasa ng income. Kahit 1,000 lang yan. May gumagawa na nga, eh ayaw mo pang gawin. 'Di ba? Oo, i-maximize nyo yung poster kami sa Blast. Kaya kami nag-top kasi gustong-gusto namin makapasok dun. Eh, pag tiningnan mo yung Blast, ang daming ano dun. Ang daming mong kalaban. Dito din naman sa Titans eh. Imagine mo, ang daming multi-millionaire dito. Pinakamadami tayong may sports car. Tapos ayaw mong i-ano, daming diamond. Tayo din may pinakamaraming diamond. Tapos ayaw mo magpumasok man lang kahit sa isang poster ng team natin. Nagigets mo? Yun yung mga simple na pinapalampas mo. Paano ka makakabuild ng malaking organization at magpapaposter ng sarili mo kung dito nga hindi ka makapagpasa eh. Sa ano yun eh, ah, way ng mentor para ma-edify ka. Nagigets mo, napakasimple ng mga yan. Kailangan ko, lagi pang problemado yung si Pat. Dahil lagi niyang sinasabi sa akin, ito lang po yung nagpasa. Imagine mo, yung mentor lagi pang namumroblema dahil walang nagpasa. Nagbabayad yun. Nagigets mo? I hope yung mga ganito ano nito, be responsible on this. Okay? Tandaan mo na sa network marketing tayo. Okay? Sabi dito, the importance of edification, how it can benefit your network marketing business, and the step involved in implementing effective edification process. Why? Why? Kasi sa'yo nagsisimula. Gagayahin ka lang lahat. Paano ka mag-invite, paano mo i-respect yung mentor mo, paano mo kopyahin at gayahin yung mentor mo, lahat yan magre-reflect sa'yo. Kasi kukopyahin ang nasa ilalim mo. Kaya minsan, ganito pa, ayaw mong i-edit pa yung mentor. Pag may problema, lalapit ka sa mentor mo. Ano ang nangyayari? Hindi nakikinig yung pinapatulong mo. Yung gusto mong ipakausap, ayaw makinig. Hindi na nakikinig sa'yo, ayaw pa makinig doon sa mentor na gusto mong tulungan siya. Bakit? Hindi mo in-edify. Hindi mo in-edify. Bakit ba kailangan natin i-edify? Simple lang. By the end of this training, participant will have clear understanding the importance of edification process in network marketing business. Be equipped. Mga practical strategy ito, tsaka effective. Simula't simula pa, nung kanununuan pa ng mga networker, ginagawa na to. Alam mo, sa ibang kumpanya, grabe mag-edify ng mentor. Hindi nila nakakausap. Itinuturo lang sa picture. Dito nalalapitan mo ba ang mentor? Nakakapagpa-picture ka. 'Di ba? Nakakakamayan mo. Minsan, 'di ba? Kakwentuhan mo pa. Top 1 nga natin eh. Lagi pang visible. Pag napunta ka sa ibang kumpanya, sasabihin mo, bawal makinig ang ibang team sa training kapag hindi ka member. Dito nakukuha natin yung ibang mga top earner nahihiya eh. Kasi iba yung culture natin eh. 'Di ba? Tapos sa Titans, pag sinabi na magti-training ang mga mentor, magti-training talaga. Hindi tumatanggi. And dapat kaya mong i-edify yun. Okay?
Ngayon, ABCT app. O, dito muna tayo pag-usapan muna natin yung culture. Okay? Pag-usapan natin yung culture ng I Am Worldwide. Since nabanggit ko na kanina, hindi mo malalaman kung gaano ka ka-bless sa I Am Worldwide. 'Di ba may nag-topic nung why I Am Worldwide? Hindi mo malalaman kung gaano ka ka-bless until na malaman mo na ganun pala sa ibang kumpanya. Bakit marami ang negative sa network marketing? Simple lang. Kasi iba ang culture na nakagisnan nila. Na-experience mo ba na sa ibang kumpanya para mapapayin ka, pipilitin ka na mag-iwan ng kahit na anong gamit? Yung tipong wala kang choice, kahit ayaw mo mag-join, ipasasanla mo yung cellphone mo, ganun nung umpisa, so mababad trip ka. Tapos minsan kikidnapin ka pa, eh hindi naman ganun sa I Am Worldwide eh. Tapos sa ibang ingay-ingay nila, hype. Eh, yung resulta naman nila, 'di ba? Sobrang tuldok lang compare sa resulta ng I Am Worldwide. Pero very professional ng mga tao sa I Am Worldwide. Kaya talagang mapi-feel mo yung bless. Hindi tayo maingay, hype. Simple, dito nga, sobra-sobra na Lamborghini na nga eh, parang dinadaan-daanan lang. 'Di ba? Yung house and lot dito, grabe yung compare pag nakita mo yung resulta talaga ng ibang mga top earners sa ibang kumpanya, sasabihin mo napaka-bless mo sa team mo, napaka-bless mo sa mentor mo. Kasi pag inedify mo siya, kahit malalaking, ang tawag dito, mga networker na, ma-amaze. Alam mo pa, meron ako na-discussan, at ano to eh, client namin ni Tito Bong. Nung diniskasan ko, pinapakita ko yung mga property namin kung gaano kadami. Alam mo, sabi niya, ay tama yan. 'Di ba? Kasi nakita niya may Lamborghini. Ay buti ganyan ka. Kasi yung iba ganito ganyan. Ang dami niyang sinabi na alam mo yon, parang trauma niya sa about sa network marketing. Pero nung sinabi ko, okay, parang pumasok sa isip niya na iba yung sistema dito sa atin. So, dapat aware ka din para alam mo din i-edify na sa team po namin ganto. Pag sinabing ayoko kasi ang bad ng experience ko sa network marketing, alam mo na yon, ganito yung culture. Ano po ba yung na-experience nyo? Pag kunento niya, ay, good news po, hindi po ganyan sa atin. Hindi po ganyan yung culture. Actually, ang I Am Worldwide ay parang hindi network marketing dahil hindi nga mga hype, mga professional yung mga tao. Okay, actually, ito pong I Am Worldwide, hindi lang po ito para sa mga walang choice. Marami po tayong kasama dito, mga professional, may mga ibang negosyo, pero pinipili pa rin nila. Okay? So, alam mo dapat yung culture. Tapos, sa Team Titans, ano ba yung culture? 'Di ba? Para magkakapatid, hindi nagdadamutan when it comes sa team. Tapos, yes, mentor attitude. Kung ano yung ginagawa ng mentor, okay, yun ang kinokopya. O, visible ang mentor, dapat visible ka din sa grupo mo. Nagsisipag ang mentor, edi nagsisipag ka din. So, kumbaga, tsaka, 'di ba, ang pinakaayaw naman natin yung pinapabayaan yung grupo. That's our culture. Yung ayaw na ayaw natin yung kumikita ka tapos pinapabayaan mo yung grupo mo. O, alam naman natin na hate yan ni Mentor Aryan tsaka ni Coach Mike, 'di ba? Yung tipong ka na lang, naghihintay ka ng end of the Friday, 'di ba? No, very no yan sa atin. So, ang bless natin sa ganun kasi ganun din yung mga mentor na nasa ilalim natin na ngayon kasama natin, kumbaga yung bumubuo ng inner core. Yan yung mga nasa sports car, 'di ba? Mga diamond mentor natin na mga very supportive kung ano ang ginagawa ng team natin. Kaya dapat edify mo yung business community natin, yung team natin, kasi kung ano yung team natin, yung mga gumagawa ng grupo sa ilalim, yun din yung kinokopya. Kaya nandiyan yung Limitless, yung Wolves, 'di ba? Yung Team Siege, 'di ba? Hirap na hirap ako sabihin 'yon. Mentor Franz, anuhin mo na, baguhin mo na yun, charot. Anyway, so, kaya napaka-importante din talaga ng ano ba yung kinabibilangan natin, ano ba yung nakasanayan na nakikita natin
as of now, nakokopyahin natin. And that's why we are so blessed na yung culture natin ay inadapt natin yan sa Team Big Time, which is yun yung team ni BPI ka. Okay, Big Time. Ang pangalan kasi ng ano, para aware po kayo, yung Team MVP at saka Team Blast, magkapatid talaga sila ever since. Siguro mga ano na, kung 8 years tayo, parang 15 years na magkapatid yan kasi galing pa yan mentor pa namin si BPI. Kaya big time family ang ano. Big time which is believing in God's time. Okay, so culture natin yung pagpapalaki sa atin. Ngayon, ito mga mens, dadaanan ko lang to kasi mag-focus tayo kung ano yung magfo-focus tayo. Ito naman ay tinuturo sa ibang training. So, ngayon, kaya siya tinawag na T-up, okay? Pagbibigay ng value. And yung T-up, yun yung edification. So, meron tayong tinatawag na, ito naman, ginagawa to when it comes sa presentation or ituturo mo yung mentor mo para i-edify. Ang advisor, ito yung ang mentor mo, yung presenter, cross-line company events, product, or marketing plan. Pag ikaw ay nag-edify, ang tawag naman sa iyo ay bridge. Okay? Bakit? Ikaw yung tulay. Okay? So, and then yung client. Dandaan mo lang, paano ba ginagamit yan? Okay? Why do we need this? Bakit kailangan? Vital for those who still haven't mastered the skill of presenting. Simple lang to. Huwag na natin gawing komplikado. Tandaan mo, yung client, pakilala mo lang by name. Kahit doktor yan, kahit artista yan, pag pinakilala mo ng kaharap na ang mentor mo, tawagin mo lang siya sa pangalan niya. Okay? Sa pangalan lang. Bakit? Kapag ikinabit mo, ay mayor to, presidente to, yung mentor mo, mahirap nang i-edify kasi mas pinataas mo na yung value ng kliyente mo. Ngayon, kahit gaano pa kayaman yan, kahit gaano pa ka-powerful yan, pagdating sa pagpapakilala, when it comes sa presentation, tawagin mo lang sa pangalan. Napakasimple. Ang i-edify mo ng mas malupit ay yung mentor mo. Para pag nag-close deal, close deal. Alam niyo po yung mentor ko, galing to sa walang-wala. Pero ngayon, because of this business po natin, kumita na ng almost 70 million. May house and lot, pero ganito po siya, ganito yung nang galing, and then ang dami niya pong natulungan. So, ganun ka-importante. May mga mentor ka, mga resultado naman lahat ng ipapakilala mo eh. Okay? So, i-connect mo lang siya din dun sa client. O kung doktor man yan, kung ano man yan, so i-connect lang mo siya. Sabi nga, 90% ng client will join with you just 10% effort. Okay? Tandaan mo yun ha. Okay, what's the essence of bakit kailangan i-edify yung yung mentor mo or yung product mo or yung company mo? We need this to build trust. Kailangan maging credible ang negosyo natin. Maging credible ang mentor mo para hindi ka mahirapang mag-close deal. Kailangan may trust. Okay? Paano ka daw magiging good A? Ito lagi itong sinasabi regular attend trainings and session. Yung mga ganto, alam mo, pag dapat ikaw, naghahanap ka talaga ng mga leader mo. Doon niya nag-start. Hanggat kukunti pa yung team mo, every time na may bago kang direct, hanapin mo sa loob ng training. Responsibility mo yan. Kasi hindi ka makakabuild dito pag ikaw lang lagi ang umaattend ng training. Kung hindi ka marunong mag-tee up, aralin mo mag-tee up ng training. Kasi hindi ka maduduplicate. Okay? Aralin mo, edify kung paano, kung gaano kahalaga katulad dito. Pag pinost mo to, ano yung natutunan mo? Pag pinost mo to, nag-post ka, paano mo iti-tee up na yung nag-present sa'yo ngayon, ganito yung result? Kasi alam mo, may mga nakikita ko, ang galing ng mag-edify sa post nila. Hindi mo alam ang tamang term, AI mo. Gusto mo ng English na post, AI mo. Gusto mo ng Tagalog na tama yung grammar mo na gagamitin mo, AI mo. Libre lang ang AI.
pag nag-post ka para yung audience mo, hindi lang basta na umattend ako ng session ngayon. Yung iba nga, mens, binavlog pa nila yung pag-attend ng training. Oh, for today's video, nakinig ako sa isang multimillionaire na mentor na may three-story house and lot at napakaraming properties. Masyado akong na-amaze kasi alam ko I am next. Kasi ang dami nito natulungan na naging multi-millionaire din. Nagigets mo? Umattend ka lang ng training pero ang galing mo mag-edify. Kahit pag-attend mo lang ng training dahil magaling ka mag-tee up, na curious tuloy yung client, ano mo kasi this is part of activities. Hindi kayong walang ginagawa lang para sa negosyo mo. Ano yung natutunan mo? Nag-evolve ka. Ganun pala. Sa kanila, may nagtuturo pala, multi-millionaire. Grabe pala yung kinita ng mga ganun. So, mag-tee up ka ng maayos. May video mo yung sarili mo habang nakikinig ngayon. O, pero syempre, i-mute mo lagyan mo lang ng caption, i-mute mo. O, tapos ito, always be enthusiastic and excited. Yung iba kasi pag may client or naging normal, ito yung nawawala sa atin. Ano din to kasama din to sa napag-usapan natin. Minsan bakit walang nagpe-pay in sa'yo? Kulang ka sa excitement. Kulang ka sa excitement. I-comment mo nga ang number 5 kung lagi kang excited tuwing gigising ka. Kasi alam mong everyday pwede mangyari na may pay-in ka. Yung umaapaw, yung mayat maya ang tawag sa'yo dahil ang mga team mo may pay-in sa iba't ibang bansa. Nagigets mo? Paka-importante kasi nun eh. Y- yung ano ka, excited ka lagi. Huwag mong kakalimutan yun kahit may pinagdadaanan ka. Pagdating sa business, labas lahat. Ulitin ko ulit pagdating sa business, dapat labas lahat. May excite ka lagi. Ayan no, nakalagay naman dito develop your own style. Hindi kailangan na overreacted, over, tee up. Di naman kailangan eh. Kung ano lang yung totoo, in a nice way, i-tee up mo. Sabi nga, make it a habit to give B. Confidence, it must show up even when she cancels the appointment. Okay lang yun. Yung ano mo, yung mentor mo, tapos hindi ka sinipot nung dapat talk nyo, okay lang. Alam ng mentor yun. May nag-effort ka. Darating ang time kasi magiging mentor ka din. Okay? Kaya dapat naiintindihan mo yung part na yan. Sabi dito, how to be a good bridge. Ikaw na to. Okay? During communication, do not interrupt A or yung advisor. Keep quiet, pay attention and listen. Kapag nagpe-present, nagko-close deal, ang iyong mentor, ikaw na bridge, ikaw na B, okay, ay pay attention. Huwag paalis-alis, huwag pa tayo-tayo, 'di ba? Support ka sa presentation, support ka sa meeting. Napaka-importante nun. Take note and records and keep a good learning attitude. Nililista mo para ikaw naman ang tingnan mo kung i-compare mo kapag ikaw ang nagtitraining. Yung iba nire-record pa. And then when meeting is in progress, do not leave your seat. Wag na wag mong gagawin yan. Nakaabang ka talaga. Bigyan mo ng tubig, dapat naka-ready na yun Kasi imagine mo magko-close deal yan para makita din ng client mo na ganun ka-importante ang mentor. Pag in-invite mo ang mentor, dapat importante, lalo na kung may dalang sasakyan, dapat ikaw ang nag-aasikaso ng parking. Ito nakakalimutan na to Ulitin ko ulit. Pag in-invite mo ang mentor sa event, sa talk, i-make sure mo na yung mentor mo ay hindi mamumroblema sa parking. Dahil magtatagal yan kung wala pa yan parking at maghahanap. Dapat parking, water. Tandaan mo, magiging mentor ka din. Okay? Kaninong client ulit ang kakausapin sa'yo? Automatic na dapat yun Kasi yan ang culture natin. Unang-una pa lang ginagawa na namin yan sa mentor. Pagpunta ng mentor, may parking na yan. Okay? O, ibang usapan yung mga ini-invite sa ibang bansa. O, alam nyo naman yung rule natin, di ba? So, yung mga mentor,
marami po dito, katulad ng Wolves, pinapunta kami sa Italy o pinamasahihan kami, ganun sila mag-edify. Pinamasahihan kami, 'di ba? May ano kami, may Airbnb. So, ganun din, nung nagpunta kami, ito nga, hindi Team Titans eh. Ano to, Dragons. Pero lahat wala kaming gastos, pati pagkain, lahat-lahat. Okay? Lahat-lahat, may mga pauwi pa. Ang dami, ganun din yung Wolves natin eh. Kaya, grabing mag-edify yan. Lalo na si Mentor Claire. 'Di ba? Grabing magmahal. As in, makikita mo sa kanya, kaya naman, nakabuild talaga ng malaking organization. So, yung iba naman, halimbawa, nag-invite ka sa province, in-invite mo si mentor, okay, nasa pag-uusap naman yan. Depende din sa kaya mo. Pwede mo nang sabihin, Mens, ito lang yung kaya kong sagutin. O, 'di ba? Pero, I really appreciate kung ano yung kayan ibigay ng mentor. Pag sinabi ng mentor na, Mens, pwedeng Zoom na lang tayo. Respect the decision kasi hindi mo alam kung yan ba ay may appointment or anything. Basta pag pinagbigyan, okay. Kung hindi, okay din lang. At least nag-try ka para sa grupo mo. Okay? Pero don't worry ang ginagawa ng iba pag ini-invite ang top mentor. Ganun kasi valuable yung mentor mo eh. Katulad yung mga mentor na 10 years na yung experience, tapos grabe yung power na ibibigay niyan sa grupo mo, dami mong matututunan, experience ang binabayaran sa mentor. Okay? Kaya wag mong baliwalain. Kasi ikaw din, mentor, so kokopyahin ka. Lagi mong tandaan, kokopyahin ka ng grupo mo. Kung anong nakikita sa'yo. Kaya kung gaano ka ka-respectful sa pag-edify, ganun din yung mangyayari. Okay? Clear po tayo? Okay, napaka-importante ng voice when it comes sa presentation. Lagi mo tandaan, ang verbal 10%, ang tone, napakalaking factor yan. Huwag laging pagalit, huwag laging nagmamadali, i-relax mo lang, nakadepende ang bilis mo ng pagpe-present sa tao kung nagmamadali or nag enjoy. Kailangan makuha mo yung heart niya when it comes. Then, non-verbal action. Huwag kiti-kiti, huwag malikot. Kailangan din kahit networker ka, professional ka. Don't worry, may mga training how to present properly. And then, how do you do it? Okay? Build rapport before presentation. Yun yung sinasabi ko sa iyo eh. Ang dami ditong may background, no? I-ano mo, i-connect mo. Hanap ka na kaagad. Ang kliyente, bago ka usapin, alam mo na dapat ang background. Para nakapag-research ka na ng mga mentor na iko-connecta mo, depende sa background. Okay? Make them feel relaxed before you start. Target his need, anong pangangailangan, yun ang get sympathy. Meron kaming na-talk, Jade close deal. May cancer yung anak niya. Nung naiyak siya, umiiyak din kami. Part ng ano, nakakaawa naman talaga, pero pwede namang hindi umiyak, pero umiyak kami. Para alam niya na naiintindihan namin siya. Jade, bago kami lumabas, nag-on the spot. O, wag awayin ng prospect kahit nega pa yan. O, never ever na mga away ka. Okay lang yon. Kailangan bati muna kayo. Pag effective ang technique mo, tuloy mo na lang. Huwag sa harap ni A, ipakita ang tunay na ugali. Okay. Siya yung tumutulong sa akin. Powerful word that you can use. Paki-screenshot na po ito. Siya yung tumutulong sa akin sa business. Well respected. Ito yung way ng pagtitiap. Ayan. Bukod sa mga result. Siya yung tumutulong sa akin sa business. Well respected, dami nang natulungan, isa siya sa dahilan kung bakit ganito kalaki ang ayam. Kilalang kilala siya dito. Okay? Facts tell, stories sell. Kwento mo yung buhay niya, 'di ba? Dapat kaya napaka-importante, dapat alam mo ang background ng mentor mo. Huwag basta, meron pa dahil hindi alam yung background, mali-mali yung mali-mali, lahok-lahok na, 'di ba? Yung hindi naman single mom, sinasabing na single mom, 'di ba? So, madali lang naman, 'di ba? Tingin ka lang dun sa top quarter earner ng IAM Worldwide, makikilala mo na 'yan. Tapos, 'di ba, kaya nga napaka-importante na at huwag ka mamili ng ng speaker. Huwag ka mamimili ng speaker kasi iba-iba sila ng background. Magagamit mo sila
sa iba't ibang kliyente. Okay? Clear po ba? May natututunan? I-comment mo, Mens, kung ikaw ay buhay pa dyan. I-comment mo, Mens, ng number 2, Mens, kung ikaw ay may natututunan. Okay? I-apply mo, Mens, to ha. Pag bawal sa Titans, hindi marunong mag-edify. Tandaan nyo to. Pag nakita ko kayo, Mens, na hindi kayo nagla-like dyan sa mga mentor nyo, na mga comment, nako, Mens, hindi ka talaga, may sumpa pag ikaw ay hindi marunong mag-edify. Galingan mo dito, ha? Galingan mo, please lang. May sumpa para sa mga hindi natutong mag-edify. Kailangan lagi kang excited. Huwag papatay-patay at tulala dito sa Team Titans. Bawal magpapatay-patay dito at pagiging tulala. Yung akala mo na sa Zoom pero hindi naman naiintindihan. Mehens, i-apply nyo to para hindi kayo mahirapan, para hindi kayo magtagal ng resulta. Galingan mo sa pag-edify. At ang pag-i-edify ay gumagaling ka dito kapag araw-araw mong ginagawa. Paano mangyayari araw-araw mo gagawin? Araw-araw kang dapat may invite. Magkakakonekta kasi yan. Gagaling ka kasi madaming ulit mong ginagawa. Eh ngayon, kung pa isa-isa kang talk sa isang buwan, paano ka gagaling? Dapat sa isang araw, yung 2 hours mo, kahit part-time ka, at least may minimum 5 to 10 talks ka. Challenge mo yung sarili mo. Kahit sabihin mo na nagpa-practice ka, at least habang nagpa-practice ka, 'di ba? Gumagaling ka hanggang sa maging normal sa'yo. O, tips to edify. Use ABC in everything. Advisor, bridge, and client in everything. So, yung ABC. Pagdating, guys, ganito pala. Ah, meron tayo, na pag-usapan namin, o announce ko na dito ha, magkakaroon na tayo ng Unity Day para sa buong IAM worldwide to. And good news, Thursday yung gaganapin, started ng January. Okay? Starting January, magkakaroon na tayo ng Unity Day na tapat siya ng Thursday at 6 p.m. Baliwan. Okay? Zizel. So, since ang Thursday naman ay Titans Day, napaka-bless natin. Pero, pero ang mangyayari, 'di ba, yung iba naka-t-shirt ng Titans. Magbaon ka ng extra damit para kasi walang team-team to. Kaya tinawag na siya ng Unity Day para lahat ng mga mentors, lahat ng buong IAM Worldwide ay nandun. Kasi pag Friday may may commitment na ang Team Blast at saka ganun din pag Saturday. Bukod sa grabe nakaka-excite, ibang 2026 natin ngayon. So, hindi na pwede ang petiks-petiks, meron na tayong Unity Day, naka-display din doon yung mga sasakyan ng mga top mentors, tapos may nagsasalita doon, pag sinabing Zizel, baliwan mode talaga yon. So, ang sarap mag-invite kasi yung 1 p.m. to 4 p.m. na sa Titans. So, imagine mo pagdating ng 6 p.m., yun naman yung Zizel. Nandun lahat ng team. So, ganda nga kasi natapat ng Thursday. Oo, networking talaga ang gagawin natin. Galing kasi since kasama natin ang MVP doon, nag-unite yun yung pinag-usapan namin doon sa Alpalan. Yung networking talaga, doon kami nagsimula. Okay? So, networker era mode tayo. Kaya nga, grabe, gigigil ako. May mga on the spot pay-in sila mentor team doon eh. Yung manager na pa on the spot nila, tapos yung nag-assist doon sa pag-turnover ng bahay ni BP, nag-pay-in din. As in networker, lahat pati sa tindahan, kinakausap. Alam mo na ba yung I Am Worldwide? Ganun ha. As in, yung pangingliyente, pag may kinakausap ka, edification yun eh. Aware ka na ba sa I Am Worldwide? Kasi nung kumausap ako ng kliyente, sabi ko, alam mo, sipag mo. Ito mga sales lady to. Ate, ang sipag nyo. Anong oras ang pasok nyo dito? Kinikita mo ko muna.
Tapos sabi ko, magkano sweldo nyo? 550 daw. Sa Shell to, sa NLEX. Alam mo, ang sipag mo. Ako negosyante ako. Pero, kailangan mo ng extra income kasi minimum ka. I-add mo ko. Okay? Kasi may nasa business ako. Yung income mo na, 500 per box ang tubo namin sa isang product, ipopost mo lang. Sabi kong ganun. Oh, inad niya ako. 'Di ba? Ganun din yung gwardiya. Tapos pagtingin niya, pagdating naman sa work, kaya dapat magaling ka sa yung wall mo, hindi, galingan mong mag-edify lagi doon. 'Di ba pag nagpo-post ka, ini-edify mo yung product, ini-edify mo yung I am worldwide, edify mo din yung mga mentor na may resulta. Dapat marunong ka mag-download ng mga video. Tsaka magaling kang caption. Sa caption, ini-AI lang yan lahat. Okay? Best in caption. Dapat ganun ka. So, pagpunta sa office, ito ang topic natin. Madalas mag-o-office na tayo. Kasi networking yung gagawin natin. So, bukod sa magaling ka mag-tee up ng produkto natin, gawin mo to, maging visible ka. Okay, maging visible ka kasi grabe, ang sarap mag-build ngayon. Parang nagsi-start lang ulit tayo. Kailangan mong sumabay. Kasi yung mga mentor, hataw ngayon. Sabay ka. Kasi imagine mo, ang dami mong ituturo doon. Pag nagsama ka ng client mo, baliw na doon kasi hindi isang mentor lang yun nandun. Okay? Thursday. Naku, kung di ka umaten ng Thursday, kailangan mo umaten kasi yun yung pinaka buong team day ng buong I Am Worldwide. Okay? Pag ikaw ay nasa office, ito, magagamit natin to dahil balik networker era mode nga daw tayo, sabi ni Mentor Claire, di ba? Use ABC in everything. Pagdating mo ng office, ituturo mo yung client mo. Ito yung office natin, dito yung releasing, dyan nagpa-process. Tapos, mirroring, matching teamwork. Alam mo, ito yung team natin, Team I Am Worldwide. Ito naman yung team natin, Team Titans, under tayo ni Mentor Aryan. Tapos under Wolves tayo. Ito yung mga result. Imagine mo, ang dami nating mentor na nakuha yung mga pangarap nila. Tayo na ang next. Tapos mamaya, tee up. Tapos after nun, di ba, may trainings. Tee up mo din, attend na tayo ng CCL. Grabe, dito ako nabaliw. Kasi napakinggan ko yung mga buhay nila dati. Ang dami natin matututunan dito. O, di ba? Bigyan mo ng idea kung paano itong mga mentor na to ay naging successful sa gantong business. Tapos, ang host, opening, attraction marketing. Ayan, ito kailangan din to sa pag nagpo-post tayo. Ang natin, ang content natin is yung mako-curious yung tao kung ano yung ginagawa natin. Tama? Huwag puro product lang. Kasi pag naging tindahan ka na, alam na nila yung negosyo nila, pag di nila kailangan, hindi ka napapansinin, 'di ba? Pero kung ano kaya yung ginagawa niya, laging may curiosity. Okay? And then, inviting sa recognition, power dressing. Magagamit natin ang ating mga ngayon dahil lalabas talaga tayo. Guys, tomorrow, dapat kung ikaw ay wala namang gagawin dyan sa Manila, or ikaw ay taga Rizal, dapat nandito ka. Tingnan mo kung paano mamusakal yung mga mentor dito. Yung tipong, dadalhin yung kliyente, gumawa na akong video, mag-video ka na rin, mag-invite ka ng mga taga Antipolo kasi bukas ng 4 p.m. may IBP tayo dito. Imagine mo, magko-close deal. Kumita ng 200 plus million sa gantong business. Kompleto. May SUV, may house and lot, overall top earner ng I Am Worldwide, top 1. I-edify mo ng mabuti. Kumuha ka ng picture. Sabihin mo, mamimit natin to tomorrow at may pa-free food ang mentor natin bukas sa invite mo. Kaya humakot ka dito sa Antipolo, 4 p.m. Tanggalin mo muna yung mga gala mo ng Saturday. Ilang Saturday yan. Tapos pag Saturday, tumodo tayo kasi may ma'am tayo after. Ganun kami. Sumabay ka sa gigil ngayon. Gamitin mo na yung mga mo ngayon, pangmalakasan mo. Papakita natin kung paano natin ginagawa. Okay? Tapos, always use dwarfing. Ano yung dwarfing? Pagpapaliit. Okay? Huwag masyadong ang haba-haba ng ganito. Pag yung mentor ay busy sa opisina,
dapat marunong ka magturo lang. Bubulong ka, bulong sabay turo. Ginagawa namin to. Halimbawa, busy si Mentor May. Sasabihin ko lang dun sa client ko, alam mo ba, yung babaeng yun, grabe yun. Kumita yun ng 200 million sa gantong business. Tapos, lahat ng incentive na hit nun. Yun din ang kauna-unang may three-story house and lot. And napakabait nun. Hindi nag-share si Mentor May, pero dahil na ano ko, na-tee-up ko, baliw na siya doon. Sobrang busy niyan. Tingnan mo, kakawayan. Hi, Mentor May, ang bait, di ba? Ganon yung dwarfing. Hindi mo, hindi pinakausap, hindi nag-share, pero baliw yung kliyente mo. Dapat marunong ka mag-ganon. Hindi yung dumaan na yung mentor, grabe yung resulta, wala kang pakialam. Kaya nung pinakilala mo na, wala nang pakialam yung kliyente. Kasi hindi mo man lang naituro, dumaan yung mentor. Eh samantalang nandun, dapat marunong kang magbulong ah. Tandaan nyo to ah, dapat marunong kang magbulong. Ituturo mo lang. Clear tayo? Mens, ganyan ang gagawin natin. Okay, kasi magmamanual tayo ngayon. Okay, next tayo. B must tee up A during introduction. Okay, ito yung tama. Bago pag magko-close deal ang ano, ang mentor mo o yung A, wag tayong magsabi ng mga resulta niya sa harap ng kliyente. Okay? Wag. Sabihin mo na alam mo ba yung mag-share sa'yo? Grabe. Bago pa ipamit. Kahit shake hand lang. Wag mong ipakilala sa harap-harapan na ito yung mga na-achieve niyan. Wag. Okay? Yun ang mga napaka-importante. Kasi masyadong scripted ang dating. Sa introduction, never build up C and treat him like a VIP. Nabanggit ko na rin to. After A has finished, B has to take over. Halimbawa, napakilala na ang mentor na kapag share na, anong gagawin? Ang bridge ang magko-close deal. Okay? Ang bridge ang magko-close deal. Okay. Almost done na tayo. When it comes sa I am, ano, tandaan mo, ito yung, ano ang mga kailangan iti-up ang kumpanya. Lahat ng napapaloob sa kumpanya, dapat marunong kang iti-up. Ano ang meron sa I am Worldwide versus sa ibang kumpanya. Clear ka dapat dyan. Aralin mo yung culture, yung product, yung marketing plan. Okay? Product at ambassador. You are so blessed. Napakaganda ng kumpanya natin. Ini-edify yan. Tapos, when it comes sa team, ang Team Blast ay ang top 1 mentor mo. Under ka ng organization yan. Pagkatapos ng Team Blast, Team Titans, under Mentor Aryan, dapat din i-discuss mo to sa bago mong pay-in ha, para alam niya kung sino yung mga mentor niya. Tapos core team. Kung meron ka pang team under nitong mga core team, ipakilala mo na rin. Okay? O, ito yung last natin. Sabi dito, why you need to edify your mentor. Ito, malaking role kasi sa negosyo natin yung mga mentors. Number one, time. Ang mga mentors mo ay nauna na nagresulta, nauna na nagsakripisyo, nauna na sa mga pagkakamali. Kaya ang binabayaran mo na dito yung oras nila, natapos na sila, na bago pa mangyari sa'yo na magkamali ka, sila na ang una nagkamali para hindi mo na ulitin. Kaya, ano no, mahalin mo yung mentor mo. Kahit feeling mo hindi siya magaling, hindi siya okay, i-edify mo pa rin siya ng tama. Kasi yun naman talaga ang tama. O, edify mo. So, lahat tayo guys ay magiging mentor. Kaya, paka-importante na kung ano yung ina-adapt mo, ay ipapasa mo sa organization mo. Napaka-importante na may resulta ka kasi dagdag credibility mo yun. Of course, experience. Kami po sa network marketing ay since 2009. Ano na ngayon? 2025, 2009 sa 2025, kayo na lang mag-compute kung ilan na yung experience namin, ilang tao na yung na-meet namin, 'di ba? Iba't ibang ugali. So, ang binabayaran mo na dito ay hindi lang yung alam ni Mentor Arya ng 1 taon, 2 taon, 'di ba? Hindi na yun. Napakadami nating experience.
Kaya pag kinuha mo yung oras niyan, hindi lang basta oras, yung experience and then yung males na yung mistake mo. And then, of course, skills and leadership. Ilang training na inatinan niya na hanggang ngayon nag-aaral pa rin para hindi ka mahuli sa mga pag-market. Imagine mo, 2009, nagde-networking na ako. Iba pa ang marketing nun. Wala pang ano nun, wala pang Facebook. Eh ngayon, may Facebook, may TikTok. Kung nakikita mo ako nagmamarket, gumagawa ng video, nagsasalita pa rin, nag-i-invite pa rin, namumusakal pa rin. That's why, yan kasi ang business natin. Kaya kung ano yung nakikita mong resulta sa amin, kasi tuloy-tuloy namin siyang ginagawa. Hanggang ngayon, excited pa rin kami. 'Di ba? Kasi kailangan. Kasi required siya sa business natin. Okay? And lastly, result. If someone pushes you to make a result, be thankful. Be thankful. May mentor ka, huwag ka ma-stress, huwag ka ma-pressure. Hindi para sa kanya, kundi para sa'yo. Walang ikakabit sa pangalan mo, walang i-edify sa'yo, ang hirap mong iti-up, ang hirap mong invitein kung walang nakakabit sa pangalan mo. That's why, inuuna kang mag-rank up ulit, mag-rank up ulit, maglabas ka ng kotse na I am, galing sa I am yung, para may, ano ka, may napupuntahan yung kinikita mo. Meron kang motivation para gawin to. Pag ikaw ay may sports car na, 'di ba? House and lot na. Alam mo yun, yung pangarap ng ibang tao na nakita sa'yo, hindi mahirap na ano, mag-close deal ka. Okay, 'di ba? Tapos hanggang sa yung mga na-invite mo, ganun din kasi kinopya ka. Napaka-importante. Akala kasi natin parang, bakit kailangan maglabas ng resulta? Of course, hindi para yan sa mentor. Para sa'yo yan. Value mo yan. Ang question, valuable ka ba? Oo, hindi lang basta dapat magaling. Dapat may resulta. Kasi required yun sa business natin. Okay? May natututunan po ba? May natututunan po ba? Kumusta na mga mentors? Tingnan nga natin kung sino pa ang mga gising. Okay. Ayan. So, naiintindihan nyo naman, mens, kung ano yung edification, right? So, 9:30 na. Done na rin ako. Wait lang, tingnan ko nga kung meron pa akong... Okay. Done na pala ako. Pinapakita lang dito yung mga, ano, wait. Guys, naintindihan nyo ba yung edification? Comment nga yung mga bago dito. Sino yung mga bago? Ito na yung next eh. So, syempre, kung ano yung ginawa natin, yun nangyari sa mga diamond, kung bakit nakakreate tayo ng multimillionaire, dapat marunong ka i-tee up. So, bakit may ganito sa Team Titans? Simple lang. Kung bakit hindi tumitigil mangarap ang mentor para sa lahat, hindi para sa sarili lang. Pwede nang okay na, 'di ba? Kasi nakalambo na, may house and lot na. Pero bakit kailangan natin may ganito pang activities, umattend pa ng mga event, ng trainings para sa inyo? Okay? Para sa inyo mga mets, nagsisimula pa lang kayo, wala pa kayong masyadong resulta. Gusto namin kung ano yung meron kami ma-experience nyo. Kasi yun ang totoong success sa gantong industriya, hindi yung kung anong meron tayo. Ang success dito ay yung kayo. Okay? Again, thank you so much mga mens. Mag-picture lang tayo. Okay. May natutunan po ba? Comment mo nga ang number 10 kung ikaw ay you are so blessed sa natutunan mo ngayon. Okay. Announcement mga mentor. Ayan, dami. Habang tayo ay nagpipicture, sige, smile na kayo kasi tas i-video nyo yung sarili nyo habang wag nyo akong i-video na nakanganga. Wait lang. Ako muna para may pang ano kayo, edify. Wag muna mag-comment men sa screenshot lang ako. 1, 2, 3, go. Patricia, nagpipicture ka. Ikaw na yung next. Mag-a-announce lang ako. Precious, magpicture ka, Beb. Okay, mentors, habang ako ay ano, sige pa, isa pa. Para tama. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go.
One, two, three, go. Nakapicture ka na. One, two, three, go. Okay, mentors. Announcement, guys, before tayo ano, no, mag-pray. Don't forget na tomorrow ay may IBP tayo dito sa Antipolo. Make sure wala kang ginagawa, gusto mong matuto, gusto mong ma-adapt kung paano kami nagsimula, gusto mong makita yung mentor kung paano tinatrabaho tong business, bakit ganun yung resulta, pumunta ka bukas. Okay, 1 p.m. pumunta ka na dito para pagdating ng alas 4 may nahila ka ng client. May mga magtuturo sa iyo kung paano gagawin ang pamumusakal. Pagkuha ng client na hindi mo kakilala. Okay? Pangalawa, uh, do not forget your maintenance. I think last day ngayon or sa 7. Guys, lahat ng nag-maintain ng 1 to 7, pakipasa po dun sa page ng Titans Maintenance kasi every month po, first week, yung mga first week nag-maintain sa ating dalawang IBC Bataan or IBC ay lahat ng nandito po sa training, oh, kung nag-maintain ka sa sa IBC Bataan or IBC Italy, may paraffol po ang mga sports car mentor natin. Be thankful. Grabe yung mga yan, napaka-yes mentor niyan. Be thankful dahil Recording meron stopped. tayong every month mananalo ka ng worth 15,000 na product. Okay, pangalawang announcement, ipasa nyo po ha. Pangalawang announcement, meron po, bukod sa IBP, meron po tayong Christmas party. Ay, no, no. Thanksgiving party. Sorry. Thanksgiving party on October 18. Okay? On October 18, yun po ay Thursday. Last Thursday of the year. Parang year-end party na rin natin yun. Ah, sabihin mo lang sa mentor mo na magjo-join ka kasi may GC po kami dyan. 350 may pagkain na, magsasaya ka na, tapos may mga raffle prizes doon, may mga games. Basta, alam nyo naman, pag nagpaganto ang Titans, ay masaya talaga. Kung di ka pa nakaka-attend, kailangan maka-attend ka. Kasi magsasaya tayo because that's the last Thursday of the year. Last General Assembly natin yon. And also, ano pa bang nakakalimutan ko? Okay. I don't know ha, yung third week natin, lagi expect mo na to hanggang 2026 to eh. Meron tayong product knowledge. Lagi. Third week every month. So, titingnan lang na, I think kaya pa ngayong December na may isang week pa tayo na product knowledge. So, sa mga hindi marunong sumagot sa kliyente, nandun lahat kung paano ka makakapag-close deal. So, dalawa ang training natin. Nawala yung Wednesday natin, pero meron tayong, bukod sa team day natin na Thursday at magkakaroon ng Unity Day, meron tayong, blast na IBP tuwing Saturday ba yun? Friday. Basta nasa announcement, may activity this ang Blast, support tayo kasi si Mentor May ay nag-set para sa may free food yun. Sarap maghatak. Alam mo kung bakit? Kasi ang tao gusto ng free eh. So, kung ikaw ay nasa condo lang, kung ikaw ay nasa bahay lang, hindi ka na natututo, wala kang pay-in, wala kang invite. Dito may magko-close deal, may magtotok, mga top earner, pwedeng i-close deal on the spot, pwedeng magpa-down payment, umattend ka na. Ito na yung chance mo para matuto. Hindi ito yung time para magpetics na nasa loob ka lang ng bahay nyo at nag-online-online. Hindi ganyan ang networking. Labas po tayo, okay? Kasama nyo po kami dyan, kasama nyo yung top 1 ng mga top earner. Labas, okay? Kasi yun po yung kailangan. And then, abangan nyo po yung mga announcement natin para sa mga activities natin for the year of 2026. So, hindi porket magtatapos yung year ay okay na tayo. No, hindi. Kailangan natin masipag ngayong December para buwelo na kaagad tayo papuntang 2026. Basta iba na ang 2026 natin, mas ano tayo, okay, iba yung mangyayari. Sumabay ka. Again, thank you so much. Thank you, Lord, for the wisdom. Precious, pwede tayong pwede tayo mag-pray. Thank you so much. Mamaya tayo mag-unmute ha. Asan si Precious? Ayan, okay na po. Thank you, Precious. Hindi po, Mentor. Ayan.
So, ayan po mga mentors, let's pray po. Thank you, Lord God. Salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa mga learning, sa mga reminders. And thank you, Lord God, sa wisdom na binigay niyo kay Mentor Arian. And sana po gawin niyo pong masagana at mausbong na 2026 ang darating para sa Team Titans at sa buong IAM Worldwide members. And gawin niyo pong breakthrough itong 2026 at kayo na pong bahala sa negosyong ginagawa namin. At bigyan niyo po kami ng wisdom kung paano pa ma-reach out yung mga taong matutulungan pa namin sa susunod pang mga taon. Salamat po ng marami, Lord God, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you po, mentors. Mentor, thank you. You can unmute. Thank you Thank you so so much. much, Thank you, Mentor Mentor Arian. Arian. Thank you. God bless everyone. Arian. Thank you. Thank you. So much Thank po, you. Mentor Thank you so much, Arian. Mentor Arian. Thank you so So much much, po. Mentor Arian. Thank you. God Thank bless you so everyone. much, Mentor Arian. Congratulations po, Mentor Thank you so much, Thank you po. Mentor Coach Mark. Arian. Thank you. Thank you po. Guys, mag-ma'am Happy kayo ha. weekend Pag po. may team kayo, mag-ma'am Thank kayo. you so much po, Mentor Arian.